Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down na kung saan kung mapapansin nyo po tayo na wala tayong headset ngayon o meron akong napansin na speaker dito sa bahay at sinubukan ko. Bakit naman hindi, 'di ba? So sa mga tropa dyan na manonood nito kung sakaling meron man at baka trip nyo mag-comment pre, baka pa-check kung mahina ba o malakas o may echo ba o kung ano pa man. Kamusta kayo mga pare? Po tayo na mag-New Year na. So 29 na ngayon. Konting ano na lang. Konting kagaguhan na lang at magbabagong taon na at magkakaroon na naman tayo ng mga bagong New Year's resolution. Anyways, wag na natin masyadong patagalin pare. Ito nga palang laban na to ay ang laban ni Husky at Nikki na putangin na sobrang tagal na nito no? Saka sobrang tagal na din nating hindi nakikita si Nikki. Tropa yan si Nikki, putangin na. Ewan ko, pero parang pakiramdam ko gagaan yung loob ko pag napanood ko tong laban na to ulit kasi ano ba, di ko alam natutuwa ako pag inaasar si Nikki. Yun lang, mapapanood mo man to Nikki, tayo na, miss na kita pare. Shoutout sa lahat ng tropa dyan, Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard, linya-linya, lahat sila pa rin yan. Wag na natin masyadong patagalin. Husky vs Nikki, let's go. 8, 2020, 10th year anniversary ng Flip Top. Tayo na, sana walang kung anong error man sa audio no. Sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Husky. Daming naiisip, alin gagana. Di ko alam ang uunahin, alin gagana. Kaya Tayo na, simple pa lang yung quintas dito ni Husky sana, wag puro sana. Kasi wala din, pangarap di basta naaabot parang Aladdin. Papel ko sa mundong ibabaw, tapos ang pahina. Kung ako Tangin na yung No Manas, naalala ko yung banat ni GL no? No Manas. SS ni Badjay na. ay parang pusong biglang nagpahinga. Ginto ang bawat sandali sa pag-abot ng tagumpay. Parang orasan bawal tumigil ang aking kamay. Yun, shoutouts nga pala kay Kuya Edwin, kay Ate Nes, kay Ma'am Kit, Zen Events, Zen Bazaar, sa Pamilya 20, Eric G-Boy Litang, Engineer Jimmer Encarnacion, kay Ate Eledet and Kian, No Direction ng Putangin na, parang kausap niya pa no? Sino kaya yan? Putangin na, di makita ko sino Batang San Diego, may Kawayan Bulacan, Parachute, Icarus Clothing, Rehip Mo at No Manas Album. Abangan nyo nga po pala. Yun, supportahan nyo, subscribe nyo ako, Husky TV. Subscribe natin, Husky TV, ang aking senpai kamen, pare. Husky TV, subscribe nyo yan. At sa kaliwa naman, galing pang Digos represent pero galing pang Maguindanao. Ay naku, mapapansin natin, sobrang tagal na din pala ni Husky gumagawa ng mga kaululan sa internet no? Kasi kung di ako nagkakamali, 2019 pa to Para sa inyo, magingay tayo lahat para kay Nikki. Nakikunong init bugnaw bisan anak subaw kalawasan na nga hugaw pero wako giga ulaw mga ampaw sigig yaw-yaway na himo puro kantsa walay lihok puro tan-aw pagpangani nakikagdaw buwe ayaw ko og labad-labara kubal sa imong. Kung di ako nagkakamali, ang tunay na pangalan ni Nikki, Jonathan Vivas. Putay na, paano kaya siya naging Nikki Kung mayroon man podcast si Nikki dyan ng mga tropang napanood, tapos baka in-explain ni Nikki, pwede nyo i-comment pre. Nawong brad panipsi kay baga na hilo. Yumabang na to parang hindi na to namamansin. Mula nung nag-PSP lang mo, nagbago na talaga lahat. Pero tropa to Kung magsaba-sabara na buhi ko nga wala ka. Tayo na, masama loob ko dito. Kung giipon ko lang singot nga tinulo sigurado ko ron bahana. Shoutout kay Ma'am Maricel Nakamura ng Japan, Crystal Joy Kabantingan, Maynard Tabaransa, Nizam at Yashir Membisa, Peace Not War, Reality Clothing, tropang Muslim sa Ordex Course sa Dato Plus. Salamat sa pagtanggap. Shoutout sa General Luna, shoutout sa Rehip Mo. Tuloy-tuloy lang tayo. Ikaw ba mo muna? Siya na. Nanalo ng ko ito si Nikki, pinili niya mauna si Husky. Tig 2 minuto dapat, non-tournament battle to, pakinggan natin, enjoyin natin to. Ay na, nakakamiss din yung TIU pare. Nakabattle ako dyan, may battle ako dyan, nakalimutan ko lang kung sino. Tapos kung i-compare nyo, ito ahon na to. Yung mga nakaraang ahon ngayon, mapapansin natin yung venue. Tangin na sobrang lala na ng mga taong nanonood. Tangin na sobrang solid talaga ng flip top Kung di ako nagkakamali, kasyang tao dito yata mga nasa 700 to 900. Kung 1,000 siguro po tayo na baka yung 100 doon puro pandak. Pero
Yun nga, madami na yan, pero tangina, mas sobrang dami pag ginaganap dun sa, tangina, libo-libo na na tao talaga. Kung check nyo yung mga uploads ni Ma'am Nina Sandeas, makikita nyo dun, putang na sobrang dami. Ahon 10, Husky. Yo, yo! Putang na ako pa yun ah. Robredo yan, pre. Flip top game! Nakapik Boss! ang puto. Ito na ba si Nikki? Yung sinasabi mong ignoranting probinsyano? Yung kahit nasa bus nilalabas yung ulo pag nakakita ng eroplano? 10 million views na yung katangahan mo. Yung laban mo kay Sinyong gago ka. Naka-costume ka ng Batman tapos sasabihin mo kabayo ka. Sige, humayo ka. Ensayo pa. Di lang to pakapala ng muka. Sa karerang to, ako ang tagahataw. Masakit ang bawat pahiya. Hiya! Anong ipagyayabang mo sa amin? Yung gera sa Mindanao? Na kesyo sanay ka sa patayan at may bangkay na natatanaw? Yung nakikipagbarilan? O bakit isa ka ba? Yung pinagmamayabang mong tapang ipagkatao ng iba? Kaya putok-batok na itong siniki. Putok-batok na ito sa akin. Sa sobrang taba ng utak, hahalik to sa sahig at gumagapang pa sa lusak. Mali ka ng pinasok na digmaan kasi mas masahol pa to sa cardiac na kapag manunood ka ng battle, makakaranas ka ng war shot. Ha! Kinapos. Kinapos. Pansin nyo ba si Husky, parang madalas siyang ano, is either na kinakapos, natutuyo yung ano. Meron akong naalalang laban niya na parang na ano siya. Aba yun, yung parang natuyo yung ano niya, tapos parang ginanto niya pa yung ngipin niya. Parang hindi ito choke, inom lang ako ng tubig kasi tuyong-tuyo. Mahalang bala sa Maynila. Kaya wala ng warning shot. Titirikan na lang ng kandila kapag patay na on the spot. Di uso ligaw na bala, kaya sayang sa pulbura. May manghihinayang ba kay Nikki? Kasi sayang sa pulbura. Motus. Halos ilang gabi akong puyat. Kulang sa tulog dahil sa'yo. Iniisip ko pa lang yung mukha mo, sobrang distracted na ako. Ikaw ang pinakamahirap na nakalaban ko sa liga. Hindi dahil magaling kasi pulubi ka sa bara. Yung laban mo kay Sayad, all 3 rounds, nonsense yung katumbas. Panay puna mo ng kahinaan, wala ka namang maipakitang malakas. Samantalang ako may arm strong. Kaya ako nagpatuloy, suntok sa buwan akong Apollo. Ikaw, Apollo na kiboloy. Ganto daw ang itsura ng heartthrob sa Mindanao. Ang sarap mong tsinellasin. Mahiya ka nga sa balat mo, hindi ka kayang itago kahit boysen. Hindi ka kayang itago kahit boysen. Puta na. Yun yung ano, no? Parang, ano ba yun? Yung patalastas. Diba? Patalastas yun. Puta na. Nung nalaman na itong ako, makakalaban niya, nagpalit agad ng profile pic si Gago. This is it, yung pa yung caption. Madami na kasing ipon sa kwaderno, pues di plato dala ko, kaya wala tong lalamunan. Di plato dala ko, kaya wala kong uurungan. Kahit gutom pa to, sinikitsak, wala tong lalamunan. Kung mabenta ka sa Mindanao, yung plano ni Enigma, palpak. Etsapwera tong isang plastic ang hanap namin dito, sak. Pero nandiyan na yan eh. Hati-hatiin na lang muna, gantong kabayong dumating, tapa lang to sa eksena. Tangina, payat walang laman. Puta na, double meaning yun. Tapal lang to sa eksena. Plastic, tapal, tapa, kabayo. Tangina. Bumabars pala to si Husky, nakatago lang eh. No, dati di ko napapansin mga ganito eh. Pero nandiyan na yan eh. Hati-hatiin na lang muna, gantong kabayong dumating, tapa lang to sa eksena. Tangina, payat walang laman kung may agri sa ginawa. Sa ilalim ng lupa, dun ka magpataba. At kung talagang matalino ka, alam mo yung lagusan palabas, di namin kailangan ng madami, kailangan namin malalakas. Balancing round 1 mula kay Senpai Kamen, tangin na may jokes, may bars, parang dun siya ano, may mga double meaning siya dun.
Nakakatawa yung ano. Nakakatawa yung ano ba yun? Probinsyano. Tapos nilalabas yung ulo sa eroplano. Tapos hindi makikita ng buwisit. Puta, ang gwapo ni Niggy dito. Parang si ano si Niggy dito ah. Sino ba? Puta na wala akong maisip na mukha. Pero kung mapapansin nyo yun, no? May itsura talaga pala to si Niggy. Yes, sir. Tinira pa yung pagiging heartthrob ko. Sarap mo bigyan ng suntok. Wala kang pakialam, Husky, kung ganito yung gwapo sa bundok. Yo! Yung reaction ng mukha ni Niggy, no? Parang kala mo yung binitawan niya bars. Parang, di ba? Kung Ano na usapan kaya ay to? puntusan, kung usapan ay puntusan, ako ay mas angat sa puntuhan. Nagsasanay ka pa lang sa suntukan, ako'y nasanay na sa putukan. Di ba gusto mo ng durugan, dikdikan at pugutan? Pues, magsimula tayo sa hukayan. Pagkatapos ikakahon kita sa Tupperware best, total gusto mo naman pala ng baunan. Pareha silang may double meaning eh, no? Pero ano ba, mukhang solid yung kay Husky, yung top plastic. Parang nag-umpisa sa sack plastic. Stapal lang to sa eksena. Solid yun. Tapos eto naman, parang yung baunan na double meaning niya. Mukhang pareha silang kayang gumanon pero mukhang konting effective yata yung kiniki, no? Pero onti pa lang naman. Para lang sa akin, mas ano lang siguro. Mas maganda yung bagsak. Mas nasalo ng mga madlang pips. Nikki versus Husky, sa labang to, di ako kabado. Yung match-up malayano, banal na aso, santong kabayo. Yes, sir. In fact, natatawa ako. Hindi ako nagkakamali, comeback yata to ni Niggy. Parang bumatel siya ng, ay hindi naman siguro kasi yun nga nasita ni Husky na may laban sila ni Sinyo. So baka hindi naman. Ay, Sa kabayo, tuwan-tuwa yung mga tropa sa likod, sila Pukso, nga Davao Boys. Yan sila, si Sak, si Marshall ba, Davao ba? Mukhang mas madalas si Marshall sa gubat eh. Gagi no, putangin na, sobrang tagal na rin nung, asa na kaya yung mga tropa nating Davao Boys eh. Yan, sila Nikki, sila Puks, sila Sixth Street. Putangin na, ano na kaya pinaggagawa ng mga yun. Nga pala, no, parang ito mga konting chismis lang. Nabalitaan ko lang dun sa mga naghahanap ng pakusganay. Parang napag-usapan namin yan dati nila boss eh. Kumbaga tamang inuman lang tapos naghanap. Parang iwan ko kung ba't na-open yung topic. Pero parang natanong yan about sa pakusganay. Medyo mahirap daw eh. Mahirap kasi kasuhin. Kasi yun nga, unlike daw sa Cebu or sa Gubat na yun, andun sila Jan Leo na talagang sobrang sisi. Shoutout nga pala sa mga tropa natin sa Gubat, no? Kay Jan Leo, kay Tata, sa mga solid na organizer dyan. So yun, kumbaga parang kulang ng ganon na tao siguro si Boss Arik sa Davao. Kaya siguro hindi na nakakagawa pa ng pakusganay. Tapos yun, medyo hassle daw ng konti. Pero sana eh, no? Sana po tayo na malay natin next year. Sana makaisa. Pero hindi na para problemahin ko yun. Puta na problema na ni Boss Arik yun. Game tayo, pre. sa kabayo ka pinagkarera, ako ay lubusang nabagot. Walang bayag to na mapakita, kasi bahag kanyang buntot. Asong to ay tanpulots, kaya humanda ka na lintek. Alam mo ba yung tungkol sa Yolen? Pues itanong mo kay Incheck. Double meaning shit, Yolin. Kasi Yolin Festival sa mga aso. Tama ba ako? Sa mga aso ba yun? Yung bang Yolin? Yung nilulutong aso yun, di ba? Tapos, kaya naging double meaning siya kasi apelido ni Husky. Di ko alam kung legit ba yun, no? Parang, pangalan na ito dati, parang Lin yung ano eh, last name niya.
Joke lang, invento lang. Hindi, totoo yun. Parang pakiramdam ko, yun nga, parang pangalan ni Husky dati sa Facebook, may parang yung Lin yung apelido. At mas malakas akong mambetsin sa'yo. Babae halos di na makatindig. Kaya wag na kayo magtaka kung maya-maya tong aso nyo, gumula na yung bibig. Sa'yo wala kaming bilib. Puro tahol ka lang sa wars, hindi ka malakas bumara porket merong bars sa bars. Ay na, ito parang konting backstory nung banat niya na yun. No? Parang, naalala ko nag-practice pala to sa amin. Tapos, yung banat na yun, parang, ano yun? Yung bars sa barks. Parang ganun. Para porket puro tahol ka lang sa wars, Tahol. hindi ka malakas bumara porket merong bars sa bars. Yun. Di ka malakas bumara porque merong bars sa barks. Tangina, sinulat yan ni Niki pare, seryoso. Yung parang binabars niya talaga. Merong bars sa barks. Tapos, nung pre-practice niya sa amin yun, kasama namin yun sila 6th Street eh. Nag-practice practice si Niki nun. Ewan ko, parang nagtawanan kami nun nila 6th Street na, putang ina mo, gago ka yun. Parang ganun eh. No? Tapos, parang in-overthink yun ni Niki ng konti. Nagagi legit ba? Mukha bang pilit na Tapos yun, naisipan niyang itawid na gaganyanin niya na lang daw. Ay, na lang tuloy. Anuhin ko na lang na parang bars. Mukhang mas nagawa niya pang effective. Solid din eh, no? Sa mga practice kasi, paminsan-minsan, di ko alam, pero para sa akin, napaka-importante rin talaga pag pinaparinig mo yung banat mo sa banat mo sa mga kapwa mo MC. Para at least alam mo yun, parang alam mo kung alin yung papasok or kukonekta bang mapapareact sila o hindi. Kasi, most of the time, pag halimbawa MC yung pinagpa-practicean mo, pag napapareact mo yun, ibig sabihin may mga tao ka ding, alam nyo yun, parang mahahatak na mapapareact din sa banat mo. So, nagagawa namin yan pag pag halimbawa, battle na, tapos pupunta na kami ng hotel, tapos kanya-kanyang parang may kakwarto-kwarto na, parang ganun. Natropa namin tong mga to, kasi kami ni Top, di ba, pag bumabiyahe kami, parang, ano ba yun? Pag bumabiyahe kami nito, madalas nakasama talaga namin, it's either, mga Bisaya talaga pre, it's either taga Cebu or taga Davao. Kasi kami yung pinagpapahotel ni boss eh. Kasi yung mga taga Metro, syempre balikan lang din naman sila. Kaya naging tropa namin itong mga utangin to kahit ayaw din naman sana namin. Pero yun lang naman yung kwento dun sa linya na yan. Naalala ko lang pre, tangina, sobrang tagal na. Bars. Malakas bumara porket merong bars sa bars. Di na yan sa joke yun. At di ba pangalan mo ay Jerry? Kung ganon di ka husky tanga. Nagpapaka-doggy ka pa, alam naman natin na yung Jerry daga. Pero wala na akong pake. Kahit magpaka Jericho, Jerry West, o Jerry ng F4 ka pa ngayong gabi, magkuklose na ang windows mo sa liga, parang inalt F4 kita. At kinatatakutan to sa Antipolo. Mula noon hanggang ngayon. Oo, takot lahat sa mukha mo. Na yung hugis bulkang mayon, yeah! Yeah, batas eh. At kinumpara pa yung sarili kay Babalo. Ganon kakababa. Akalain mo, baba ka na, low ka pa, ganon kakababa. Simple lang no, pero maganda. Isa kang literal na Baba, hampas lupa. Sana'y pansin mo yan, iho. Kasi sa lapad ng noo at tulis ng baba mo, malamang napagkakamalan kang piko. Lagi pang present tuwing birthday party to. Puta di ko na matay. Mukha ni Husky, maaalala nyo.
Sa tuwing mag-e-slice kayo ng cake, yeah! Sorry po si Miggy. At di ba RPN ka? Sa inyo, malaki ang utang na loob ko at respeto. Oo, lalong-lalo na sa founder ninyo. Rest in peace, Sir Roberto Benedicto. Kasi nagpapasalamat ako sa RPN sa pagpapalabas nyo ng Marimar. Gagi, ano kaya nangyari doon sa channel na yun? Yung RPN, nakalimutan ko kung ano, pero di ba parang mga kalinya yan ng kalinya ng ABS, GMA, Studio 23, RPN. Kung di ako nagkakamali yung RPN yata, parang dati bang TV5 yun? Di ko alam pre, sa mga tropa nating ano-ano dyan sa TV Anong nga ulit yun? RPN. Yung channel, natuwan-tuwa yung mga matatanda. Mga naabutan ko eh. Sobrang hot na mga kissing scene daig pa si Hayden Ko at Maricar. Bago pa may pera o bayong, meron na kayong kwarta o kahon. At dahil sa Battle of the Brains noon, naging engineer ako ngayon. Kaya salamat sa RPN. Salamat Radio Philippine Network. RPN leading your way. Gano'n nangyari dun? Radio Philippine Network. RPN leading your Puta na, parang kamukha ni Nikki dito si Diwata. way. Gagi, parang may sira yung video biglang bumalik. Yung para sa akin, tingin ko, lumamang si Nikki siguro sa round 1. Tingin ko lumamang si Nikki sa round 1, pre. Pareha sila ng style na ginamit. Effective din yung kay Husky. Pero para lang sa akin, mas effective lang siguro ng bahagya. Yung hindi bahagya. Mukhang mas nalatag ni Nikki siguro ng maayos yung round 1 niya. Mas tumatama para sa akin at mas kumukonekta. Di lang kay Husky, kundi para na rin sa tao. So paramdam ko, round 1, Nikki. Pakinggan natin round 2 ni Senpai Kamen. Let's go. Isa lang ang masasabi ko, at yun ang totoo. Pag nakausap nyo to ng harapan, ang baho ng hininga na ito. Totoo! Bukod sa mga linya niya, yung hininga niya sumusuntok. Hindi baril yung tinutukoy ko kapag sinabi kong kaya na itong makipagpalitan ng putok. Siya daw ang albularyo ng tugma! Wala kay kaugmaon sa paghimo og tugma! Sa mga tropa natin Bisaya dyan na nanonood dito, baka pwedeng pa-translate ako nun ng konti. Hindi nyo alam yan. Tangina. Nakatikim ka lang ng konti, feeling mo rich kid na ng Pilipinas. Nakakain ka lang ng corned beef, ayaw na ng sardinas. Kapag may inuman dun sa inyo, wala nang nagyayaya. Kapag lasing, tamang kung fu. Kung pumulutan, mayat maya. Kapag may event, wala nang kumukuwang organizer. Kabataan, iwas droga, ganto itsura ng performer. Alam naming di ka adik, sadya ka lang mukhang lulong. Pero ang sarap mong ikulong, ipasundot sa bata ng tingting sa ilong. Pero, wag kayo. Ito na siguro yung tamang panahon para malaman mo yung totoo. Nirep yung nanay mo sa gubat, kaya ganyan itsura mo. Mga hayop sila. Palaka, kambing, kabayo, unggoy, halinghinang kababuyan. Ito ang resulta ng nasabing nangyaring kahayupan. Pero, artistahin naman tong si Nikki. May kamukha nga to sa Tulfo.
Tuloy po ang kaso. Walang magbabago. Alam niyo ba yun? Ay, sana alam niyo yun. Di ba sa tabing ilog ka pinanganak? So, i-change topic Ba't ganyan itsura mo? Yung tide yung magugulat pag ginamit sa'yo. Yung tide yung magugulat pag ginamit sa'yo, putang eh. May magulat ka, no? Putang inang imahinasyon yan eh, no? Ay, nang lala talaga ng mga MC eh. Ba't ganyan itsura mo? Yung tide yung magugulat pag ginamit sa'yo. Ayaw niya ng gulay. Galit siya kasi lugi. Puro pampalinaw ng mata, wala daw pampapugi. Ay nako, kay magtigil ka bay. Dili ako manuod ng imong battle kay sayang wifi. Giatay ka gid. Tingin ko hindi ako manonood ng battle mo kasi sayang wifi. Ganun siguro yun, no? Battle kay sayang wifi. Giatay ka gid. Kalahati ng muka, puro gilagid. Kapag nireto mo to sa bulag, nakapa, tatanggihan pa ng husto. Isa ka sa haligi ng hip-hop sa Mindanao, ba't tampulang ka ng tukso? Pag natutulog to, parang mayat-maya, kailangan kuna ng pulso. Nung lumabas ka nung Halloween, nagtakbuhan yung multo. Minsan no, parang hindi din talaga maiwasan yung no. Pakiramdam ko hindi yun yung pinaka-punchline na ilalagay ni Husky, kundi yung nung pinanganak ka, nagtakbuhan yung multo. Pero minsan parang hindi rin talaga maiwasan na parang ako siguro, minsan may pakiramdam din ako na ito yung pinaka-punchline, tingin ko baka dito may reaction or kung wala, goods lang. Pero minsan po tayo na konting linya pa lang, yun na, parang kumukonekta pala ng maigi. Kasi minsan parang naiiba kasi talaga siya pag dinideliver mo na sa stage eh. Parang pinaka-perfectong example siguro yung sinasabi ni sino ba? Yung laban ni Sak sa ni Lanceta. Yung pag nagbabar sila sila, parang wala yun, di ba? Parang may paganon-ganon siya. Parang hindi niya siguro inaasahan na putang na mabangis na pala yun. Parang ganon. Tapos magtataka ka pa. Pagkakataon mo nang mag-day off, umiksena ka pa. Suotan lang to ng shades yung mga babae, tilian na. Ay! May ipis, tang ina. Buti pa sa unan, merong yumayakap. Buti pa kay Rodney, merong humahanap. Buti pa kay Rodney, merong humahanap. Tangina, feeling ko mga trending siguro sa Sokmen to nung panahon no? Si Rodney. Pero di ko kilala sorry. Tangina sa mga nakakilala kay Rodney. Mayakap. Buti pa kay Rodney, merong humahanap. Buti pa sa asong nabubugbog, pwedeng makipagpalit ng muka, pero kay Nikki, tangina, wala. Nung naranasan kong matalo, halos hindi ako mapalagay. Sabi ko sa susunod kong laban, di na ako magiging mapagbigay. Biglang lumindol sa Mindanao. Saktong malapit na yung ahon, pinili kitang makalaban para pasimpleng tulong makabangon. Sinasabi ko lang sa'yo, wala akong planong manumbat. Alam kong wala kang utang na loob, malalaman din na yan ng lahat. Time. Pakiramdam ko nakalimot siya ng ender niya. Sobrang solid ng dire-diretso. Pakiramdam ko doon lang natalisod sa ender. Pakiramdam ko sa mga, alam niyo, yung mga high stakes battle na sisilipan ng lahat ng tapos parang mga veterano yung hurado. Masisilip yung ganun. Pag halimbawa pantay na pantay kayo sa lahat, may chance ang mabigay yung round 2 dun sa kalaban pag na spit ng kabattle mo yung yung piyesa niya ng maayos, parang ganun. Kung pantay na pantay lang naman. Pero para sa akin, dun sa dalawang linyang huli, medyo sumablay si paring Husky. Pakiramdam ko talaga may nakalimutan lang siya doon. Pero yung takbo ng rounds niya, tangin na sobrang solid. At kahit ganun yung nangyari sa ender niya, pakiramdam ko mas mas trip ko yung round 2 niya kaysa sa round 1 niya. Kumbaga, umangat siya pare. Parang ganun. Solid, tangin na. Solid mag-jokes talaga to si Husky, Anyways, pakinggan natin ang round 2 ni Nikki.
Tayo na, no? Para si EJ Power, no? Mga banat mo sa akin, tang-ina walang kwenta. Tutulungan niya daw ako, baka nakakalimutan mo, engineer ako, marami akong pera. Pero atik na. Yo! Naalala ko nag-inomang, hindi ko alam kung ito ba yung araw na, tangina, miss ko na to mga tropang Lagadabaw, pre. Naalala ko nagsiinom mga nito. Tangina na ito ni Nicky si Raulo, parang umorder kami, no? Parang bumili kami sa 7-Eleven, mga alak. Dinamihan talaga namin kasi halos mga 5 siguro kaming MC noon, 5 o 7 siguro. Nakalimutan ko na kung sino. Tapos, yun, si Nicky yung alam niyo yun, yung parang bumuboses na, sige, kuha tayo dyan. As in, sobrang dami talaga, sobrang daming pinamili. Tapos, siya yung nagbayad. Di ko alam kung maaalala pa to ni Nicky, no? Siya yung nagbayad nun. Tapos, nung dumating si Boss Arik, ang putang ina, nag-reimburse si Nicky, pre. Tangina, tawa ako ng tawa. Alam niyo yun? Parang putang ina. Kala ko talaga, sabi ko, putang ina, rich kid na talaga si Nicky. Iba na to. Ang putang ina, pagdating ni Boss Arik, nag-reimburse siya eh. Tanginang yan. Nung laban mo kay Onax, Tangina mo, Nicky. Gago ka talaga. sa gender mo ako'y nagduda. Nagdo, reme patong puta, halatang mahilig sa sanota. Pilit tinatago pa yung kate. Akala mo hadhad. Pero nung tinapat na sa aring araw, di na niya mapigilang magladlad. Kasi, nag-alabos lots to kay Apex. Aba pang bihira. Sa round 3 nang de-distract ka pa para focus niya masira, di ba? Di mo nagampanan pagiging boss lots. Sa ginawa mo kitang-kita kasi alam naman natin na di nang de-distract si boss lots pag si Apex na tumira. Sobrang lakas mong mang-distract para kang sandatang makabago. Sobrang hilig mo sa distract, galawang makagago. Nang dahil sa panalo, boto ng hurado, pangalan niya bumaho at dinaig pa ang hit ng Eagle sa pagiging desperado. Dinaig pa ang hit ng Eagle sa pagiging desperado. Bumaho ang hit. Tapos double meaning na ang hit ng Eagles. Di ko alam yung Eagles, pero pakiramdam ko yung Eagles may nag-hit na kanta title Desperado. Yun yung pagkakaintindi ko doon. Rick, eto na ba yung bata mo? Bakit ang tanda? Mula nang tinapat mo sa haring araw to, mukha ata nalanta. Ano ba nangyari, tol? Di ka naman ganyan before. Mukha mo ngayon pang horror, halata na pang chakra. Pang chakratel and roll. Pang chakratel and roll. At siya daw ang forbidden superhero. Siya si Pantiman. Grupo niya Pantibo. Tawag nila Pantigang. Katawan niya Pantikong. Sa battle na kapanti lang, yung baba niya Pantakong habang rap skills niya Pantimang. Kung di ako nagkakamali, base sa mga tropa, yung style daw talaga ni Nicky, hindi daw to joke eh. Kumbaga, diba, parang sa Davao siguro, mas focus talaga siguro, mas focus doon yung karamihan mga seryosong banatan. Tulad ni halimbawa si Zendlook, diba? Hanggang ngayon bar, si Sak Maestro, Six Threat, mga nagbabars na So parang si Nicky daw, kung di ako nagkakamali, hindi yan yung style niyan. Eh putang ina, sa joke siya parang mas naging effective, kaya parang nag-adjust siya, parang ganun. Share ko lang, hindi ko alam kung may sense na, pero share ko lang. At bida to sa pelikula, ang pamagat, Panty Sisters. Pag nagbigay to ng linya, hindi punchline tawag doon, kundi panty liners. Hentai kamen, yung may panty sa ulo, puta ang arte mo. Paalala lang husky, hard trap to. Malamang laglag yung panty mo. At
Di lang basta-basta heartthrob. Mindanao heartthrob. Kaya madugo kapag tumira. Pag nilaglag ko yung panty mong maskara, malamang pati ang ulo mo kasama. At nung naghubad si Hearty, halos di mapigil yung hype. Nung naghubad si Husky, sobrang daming nag-dislike. Tanggapin, Husky, sobrang daming nag-dislike. Dislike. Tanggapin mo na lang, bay, na hindi ka nila type sa itim kasi ng puwet at singit mo, kala nila batok yun ni type. Naalala ko may 2x2 nga pala to, no? Si Tyke sa si Husky. Nung nagpanty ka sa mukha, Mga next time siguro panoorin natin, pare. maraming girls ang pumalag at sa galit nagpigil. Kasi di nila matanggap ng yung mukha nila ganito kasagwa. Puro kublubot, tapos nasa ibaba pa yung tinggil. Time! Tayo mo lang banat, Husky, pakinggan natin! Putang ina, parang nasisira yung video pag sinigi. Putang, diba? Putang ina, mukhang nasisira yung video pag sinigi bumaba na to eh. Tinggil! Oh. Time! Tayo mo lang banat, Husky, pakinggan natin! Yo! Putang ina, pangalawang beses na yun ah. Putang ina, mukhang di kayo nakaya ng camera sinigi. Anyways, pakiramdam ko sa round 2 parehas yung ender nila, para silang nadapa doon sa tingin ko. Gagi, tingin ko mas lumamang siguro si Husky pre ng round 2. Mas trip ko yung, kumbaga baliktad pre. Kung si Husky paangat, para sa akin siguro si Nikki pababa. Ng onti lang naman, onting-onti. Mas effective si Husky nung round 2 sa tingin ko. Kasi tingin ko, bumibira si Nikki nung niya, kung ano ba talaga yung ginagamit niya sa battle. Kung mapapansin niyo yun, kung di ako nagkakamali, yung first 8 lines niya mukhang seryoso yung approach niya, kumbaga battle type shit na putangin na mo, yayaring kita boy. Parang ganun. Habang si Husky naman natili lang nakumag at effective parang ganun. So para sa round 1, Nikki, round 2, Husky, pahinga natin round 3. Pero, ayun na, kuha lang tubig, putang ina. Pa-forward na lang, di ko na-edit to. Sir. Tip tayo pre. Mistulang torture ang proseso ng pagkatay ko kay Nikki. Kahit busy sa mga guesting at album sa 2020, umuwi ako sa bahay na imbis magpahinga, hinahawakan ko yung panulat, tinatapos pa kita kaya bawat suntok nitong si Nikki, malabong pumakyaw parang Morales. Sulat mo mapapansin, wish ko lang Vicky Morales, kasi anong nakakatakot dyan? Mas mukha ngang salot yan. Di ka malakas magpatawa, given lang sa pangit yan. Bata pa lang ako, napapanood ko na to. Sa Animal Planet, tsaka sa National Geo. Oh, grabe, totoo. Ang saya-saya ko. Discovery Channel, naka-discover sa'yo. Di ba yung mga paniki sa palabas, nagiging vampira? Ito yung dugyot na version, alampira. Siya daw si Dracula. Mainit na tubig yung dala. Ginagawang tsaa, napkin na may regla. Buhusan lang to ng gasolina, yung gasolina Ang imagine ni Husky, ginagawa niyan siya. Napkin na may regla, putang ina. tsaa, napkin na may regla. Buhusan lang to ng gasolina, yung gasolina dudulas lang. Chemical reaction, ano pang susunugin dyan? Kasi maitim ka pa sa peklat ng Afrikanong may buni. Ano bang gamit mong lotion? Kiwi? Nikki, kiwi, bars. Nikki Kiwi. Nung sinabi niya, Nikki Kiwi, ano ba? Pinaligtad ba? Nikki Kiwi. Putang ina na yun. Nikki Kiwi ba? Putang ina. Tangina, nakala ko yan. Anagram na nakatago. Nikki Kiwi. Nikki, kiwi, bars. Nung sinabi ni Enigma sa akin yung totoo, parang yung puso ko kinurot. Nagrap ka para itaguyod yung tribo ng igurot.
Nanay mo ipugaw. Tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi mo? Ipururot. Pero seryoso! Anong tawag sa lahi mo? Ano? Nanay mo ipugaw, tatay mo igurot. At tawag sa lahi nyo, ipururot. Anong tawag sa lahi mo? Ipugaw. Para itaguyod yung tribo ng igurot. Nanay mo ipugaw. Tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi mo? Ipururot. Pati yung bouncer, tanggal pagkasigay. Pero seryoso! Gago. Yung laban mo kay Iceberg, sabi mo kay Enigma, Enigma, putang ina ka! Very wrong. Meron ka pang setup ng oo tinuod na. Siya daw ang may pinakagwapong mukha sa flip top. Didilaan daw ni Enigma yung ari niya bilang respeto sa hip-hop. Naalala nyo ba yun? Laban ni Nikki? Yun nga siguro Iceberg. Di ko maalala kung sino pero feeling ko yun si Iceberg. Yung oo tinuod na skim ni Nikki. Kaya na solid yun eh. No? Kapag nilabasan sa sobrang sarap, lulunukin ni Enigma yung katas. Ngayon sabihin mo sa akin alin doon yung malakas. Binaba mo yung dignidad ng dahilan kung bakit ka nandito. Kung wala kang utang na loob, matuto ka man lang sanang rumispeto. Putangin na biglang naging seryoso eh, no? Kas. Binaba mo yung dignidad ng dahilan kung Pinuntuan. bakit ka nandito. Kung wala kang utang na loob, matuto ka man lang sanang rumispeto. Okay lang na umalma yung Bisaya sa panggagago ng Maynila, pero base sa ginawa mo, sobrang mali na ata. Gaguhin mo na ako o kahit sinong taong nandito. Wag lang yung taong nagpapalamon sa kaluluwa ng pagiging hip-hop mo. Kaya sinadya kong di mag-costume. Iniwanan ko sa bahay, madami na kasing mapagbalat kayo at di na kayang magpakatunay. Solid na punto sa sa bandang huli, no? Parang kakaiba lang yung pag-switch ni Husky, putangin na parang basta sobrang kakaiba yun. Ato. Yun, tangin na solid pa rin round 3 ni Husky, pre. Mukhang seryoso din yung approach nung una. Nag-joke sa kalagitnaan. Medyo matagal-tagal na jokes. Putangin na tumatak sa akin yung ipugaw, igurot, ipururot. Putang inang Husky to. Tapos, yun, Ender, seryoso na parang putangin na mo, Nikki, binastos mo si Boss Arik. Gago ka talaga. Parang ganun, di ba? Kasi di yung ginagawa ni Nikki eh. Anyways, solid pa rin yung round 2 ni Husky. Hindi ko alam kung pumantay ba sa round 2 pero mukhang oo. Anyways, pakinggan natin round 3 ni Nikki. Let's go. Yo! Yung round mo, puta sobrang hangin bro. Binastos ko daw si Enigma sa Cebu, ba't di siya yung tanungin mo? Di ba? Yo, joke lang. Ikaw kasi, yung tangina mo talaga. Hindi, tangina, nababastos no. Dahil sa'yo. Yo, game. Isa tong tricycle driver. Isa tong tricycle driver na sa sobrang bobo, nagpaparibor ng wiper. Mukhang tomboy na Mio driver na Nagpaparibor ng wiper. nagpaparibor ng wiper. Mukhang Di ba yung ribor sa mga motor yun? Sa mga mukhang magkakarga ka. tomboy na Mio driver na tinapat sa pinakamahusay magdala ng sniper. Kaya tong tricycle driver, dito, walang kwenta. Ba't nakapasok to sa circuit ko? Pang 4 wheels ang nakasanayan kung karera, kaya alanganin niyang 3 rounds mo. At lahat ng sumasakay sa'yo, tangina, nagtatanim ng galit. Kasi sa tuwing bumababa sila sa tricycle mo, nawawalan sila ng wallet. At napanood ko yung laban mo kay Black Fate. Puta, ang cute. Tawang-tawa ko sa panonood habang yung volume nakamute. Fuck. Tawang-tawa ko sa panonood habang yung volume nakamute at
Game. At nung laban nyo no Shernan, nagmistulang sumbungan portion. Flip top buwelta, balentong 6. Ginawa nyong Rapi Tulfo in action. Pero ako'y saludo pa rin pare sa ideya nyo't konsepto. Away sa harap ng presidente, parang eksena sa pamilya ng Barreto. At speaking of Barreto, sa kanila, may kapareho ka pre. Puta, nakakainggit ka. Akala ko nga nun ikaw si Marjorie eh. Kasi pinagsisigawan mong kabit ka. Oo, kabit. Magnanakaw ng atensyon, panghuhut-hut ang intensyon. Sa sobrang lawak ng imahinasyon, pati ibang relasyon, inambisyon. Kahit may kissable lips ka pa, sexy body, large booty, incredible boobs, durian ka pa rin sa aking paningin. Kasi kahit gaano ka pa kasarap, tang ina mo ka, mabaho ka pa rin. Malandi! Kirida ka traidor! Makate! Mukhang pera, impostor! Pero in fairness, bagay sa'yo maging kabet ha. Kasi mukha kang konduktor! At galit na galit sa'yo si Mark Zuckerberg. Puta. At galit na galit sa'yo si Uncle Mark Zuckerberg. Puta, magtago ka na sa hideout. Sa dami daw kasi ng quotes na kinuha mo sa FB, di mo man lang daw siya nagawang i-shout out. At nakita ko to nung Ahon 8. Naghubad pa to ulit at sa crowd pa nagyabang. Pangalawang beses mo na yung ginawa, galawan mo pang badang. Pero yung Ilonggo walang pake sa sa dala mong costume at props na pag-goodbye mo lang naman yung Martin kasi binigyan mo siya ng Pops. Ano Pops? Pops Fernandez ba yun? Ang tinatawag niya. Yaka pa. Mukhang hinang-hina ka pa. Pinaliguan na kita ng lait kaya ngayon basang-basa ka na. Alam kong ahas ka tangina. Kaya binalatan kita at pinagapang ko all 3 rounds kasi mukhang sawang-sawa ka na. Solid pa rin yung round 3 din ni Iggy, no? Parang meron siyang yung umpisa, no? Parang about sa motor bars, yung mga sniper, Mio, Rebor, etc. Bla bla bla. Tapos bumira-bira siya ng jokes, kaso yun, nakalimot siya ng bahagya. So, ano ba? Tapos ahas bars sa bandang huli, ba? Solid po tayo. Hindi ko alam kung para kanino yung round 3 kung ako tatanungin nyo yun. Pero kung maghahanap ka ng butas, mukhang mas nagkaroon ng butas si Nikki. Kumpara kay Husky, pre. So, same approach. Magkaiba lang kung paano nila nilatag. Tangin na mabisang laban to. Pero para sa akin, konting-konti siguro. Dahil lang din siguro dun sa nakalimot si Nikki. Round 3 siguro para sa akin, Husky. So, 1 Nikki, 2 and 3, Husky. Tingin ko lang. Husky versus Nikki. Mag-i-ace pang best kung na-enjoy niyo yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 3-2. Magigay para kay Husky. Ayun na, check natin kung sino yung tag-isa lang. Yo, maraming salamat. Sir Luna. Sir Arvin sa Paano yung naging sistema nila ng paghatol? Ayun, binoto ko si Husky. Hindi ko sila binoto by round. Pangkabuhan. Round 1, round 2. Kita naman natin parehong nagpapalitan sila ng jokes, ng bara. At alam ko nag-enjoy naman kayo lahat doon. Bale, ayun, pangkabuhan, round 3, medyo lumaylay si Nikki. Pero kahit nabawi niya, kumbaga, ando na yun, parang lumaylay na siya. Kaya binigay ko kay Husky. Silipan ng buto siya. Check natin yung isang bumoto kay Nikki. Binoto ko si Husky, nabawi. Dating nung round 3, angat yun na. Yan, sa round 1, binigay ko kay Nikki. Tapos round 2, binigay ko kay Husky. Tapos sa round 3, para sa akin, nakuha pa rin ni Nikki yun. Kasi kumbaga parang naibalik niya yung sarili niya dun sa linya na naman. So yun, 2-1 Nikki. So, tayo na.
Yun, maraming salamat sa mga tropa natin kasabay manood. Maraming salamat Flip Top dito at maraming salamat Utol Husky at Nikki. Tangina, mga kaibigan yan, mga tropa pits yan, pare koy. Ano pa ba? Salamat sa panood mga pre at kita-kits tayo soon. At sana dahil meron na tayong speaker, makakapagkuha na tayo ng guest. Kasi minsan nakakaumay pag parehas kayo may headset no. So mag-iisip ako ng mga guest, putangin na. Kung sino-sino lang na dumaan dyan sa labas, putangin, ayain ko na lang. Mag-expect kayo ng mga kakaibang guest, pre. Meron na tayong speaker, di ba? Maraming salamat sa panonood, pre. Bye-bye.